Pagdating nila sa bahay ni Nanay Cora, tuwang-tuwa ito na sumalubong sa kanila. Kinarga kaagad nito si Marcos na makita nito. "Sino siya, iha?" Usisa naman ni Nanay Cora nang makita nito si Miguel na ibinaba ang mga maleta nila. Sasagot sana si Camila ngunit nauna nagsalita si Miguel na hindi na malayang nakalapit na pala sa kanila. "Magandang hapon po. Ako po si Miguel, ang daddy po ni Marcos." Inabot ni Miguel ang kamay nito kay Nanay Cora. Tumaas naman ang kilay na matanda habang tinititigan si Miguel. Seryoso ang mukha nito ngunit tinanggap pa rin nito ang kamay ng asawa niya. "Ikaw pala ang naging asawa ni Camila. Mabuti at nandito ka ngayon. Mabuti naman at naalala mo pang may pamilya kang dapat na asikasuhin. Ano nangyari at ngayon ka lang nagpakita?" "Ay huwag mo na palang sagutin dahil alam ko na kung bakit." Napabuga naman ang hangin si Miguel. "Ay inihatid ko lang po ang mag-ina ko. Ayoko naman mag-commute sila dahil kalalabas lang ni Marcos sa ospital. Saka gusto ko na rin pong makita kung saan sila nakatira ngayon. Maraming salamat po sa pag-aalaga ninyo sa mag-ina ko. Gusto ko rin po na ipaalam sa inyo na mag-asawa pa rin po kami ni Camila. Nagkahiwalay lang po kami, pero kasal pa rin kami sa isa't isa." Nakangiting tura naman ni Miguel. Napatingin naman si Nanay Cora kay Camila na para bang hinihintay nitong pabulaanan niya ang sinabi ni Miguel. Ipagkakaila sana ni Camila na mag-asawa rin sila ni Miguel. Ngunit napansin niyang nakatitig ng diretso sa kanya ang asawa niya. Naroon din naman si Marcos na nakayakap pa rin sa nakalakhan nitong lola. Kaya wala siya nagawa kung hindi aminin ang totoo rito. "Tama po si Miguel, Nay. Siya nga po ang ama ni Marcos. Kaya sa kanya ako humingi ng tulong upang maoperahan ang anak namin. Siya rin po ang nagbigay ng tirahan sa amin pagkatapos maoperahan ni Marcos. Hindi kasi kami pwedeng umuwi kaagad dahil kailangan ni Marcos na maipa-check up pa." Kinailangan ni Camila na ipaliwanag na mabuti kung bakit kasama nila ngayon si Miguel. Si Nanay Cora kasi ang unang nagalit nang malaman nito na buntis siya noong umuwi siya sa mansyon. Galit na galit ito kay Miguel. Kulang na lang ay sumugod ito sa bahay nila. Mabuti na lang at napigilan niya, kaya hindi na siya magtataka kung bakit hindi maganda ang pakikiharap nito kay Miguel. "Tara na sa loob. Mukhang pagod na pagod itong apo ko. Baka gutom na din siya." Nauna nang pumasok sa loob ng bahay si Nanay Cora at si Marcos. "Galit ba ang lola ni Marcos sa akin? Bakit parang ayaw niya sa akin?" Pabulong na tanong naman ni Miguel nang maiwan sila. Tinaasan naman niya ito ng kilay. "Sa palagay mo ba, matutuwa siya na malaman na ang kanyang inalagaan ay umuwang buntis at hiwalay sa asawa?" Balik tanong naman ni Camila. Lumamlam naman ang mga mata ni Miguel. "I'm sorry. Alam kong nakukulitan ka na. Pero hindi ko na mababago pa ang nakaraan, Camila. Kaya nga pinipilit kong ayusin ang mga bagay-bagay. Ngayon lalo na tungkol sa atin. At lalo na kay Marcos. Marami akong pagkakamali at pinagsisihan ko na ang mga yon. Sana naman mapatawad ninyo ako ng nanay mo at ng anak natin." Matipid na ngumiti naman si Camila. "Siguro mapapatawad kita. Pero ang hirap lumimot, Miguel. Kapag binalikan ko iyong mga buhay ko noon na nakatira pa ako sa bahay niyo, nasasaktan pa rin ako. Lalo na kapag naiisip ko kung paano kami nahirapan ni Nanay Cora mula noong naglilihi ako. Hanggang ngayon na lumalaki si Marcos. Akala ko nga noon hindi ko makakayang palakihin siya. Kasi ang hirap nga ng buhay namin tapos may sakit pa siya. Pakiramdam ko nga noon napakasama ng kapalaran ko." Naluluhang saan naman ni Camila. Hindi niya maiwasang maging emosyonal kapag ganitong naaalala niya ang mga pinagdaanan nilang hirap ni Marcos. Mabuti na lang at may Nanay Cora na kasakasama niya sa kanyang mga paghihirap.
Kung wala siguro ito, baka kung napaano na sila mag-ina. Napabuntong hininga naman si Miguel. Alam kong hindi sapat iyong paghingi ko ng sorry at mapatawad mo ako. Kaya nga gagawin ko ang lahat para makabawi sa inyo ni Marcos. Pipilitin ko rin na makuha ang loob ng nanay mo. Kung hindi mo talaga ako kayang tanggapin pabalik sa buhay mo, at least, hayaan mo naman na gampanan ko ang responsibilidad ko bilang ama ni Marcos. Kahit iyon man lang ang magawa ko para sa inyo. Napalingo naman si Camila kay Miguel. Pilit niyang iniintindi ang implikasyon ng sinasabi nito. Ibig sabihin ba niyan? Sumusuko ka na? Tanggap mo na bang wala na talagang tayo? Tinitigan siya ni Miguel. Iyong uri ng tingin na para bang pinag-aaralan ang kabuuan ng mukha niya. Walang halong mali siya ang titig nito. Pero may ibang damdamin siyang nababasa sa mga mata nito na hindi niya gustong makita. Naaasiwa siya kaya umiwas siya ng tingin. Ayokong sumuko. Kasi kapag ginawa ko iyon, para ko na ring itinapon sa hangin ang natitirang pag-asa sa mundo na mabuo ang pamilya natin. Pero alam ko naman na may bagay na hindi maaring ipilit. Katulad din na nangyari sa atin noon. Hindi mo mapilit na tanggapin kita at mahalin noong mga panahong magkasama tayo. Dahil galit na galit ako sa iyo noon. Saka ko lang na-realize na mahalaga ka sa akin noong wala ka na. Bumilis naman ang tibok ng puso ni Camila. Hindi siya nakakilos sa kinatatayuan niya dahil sa narinig mula kay Miguel. Ilang beses na itong humingi ng sorry sa kanya. Ngunit ni minsan hindi nito nabanggit kung ano ang nararamdaman nito sa kanya. Ngayon lang niya ito narinig na nagsabi ng ganoon sa kanya. Hindi niya malaman kung matutuwa siya o maiiyak sa pag-amin nito na mahal siya nito. Kung nasabi lang sana ito noon ni Miguel sa kanya, baka hindi siya umalis sa tabi nito. Kahit nasasaktan siya, baka hindi siya pumayag na pumirma sa divorce papers nila. Baka makakaya din niya ang lahat ng sakit sa piling nito. Pero mapagbiro rin ang tadhana. Kung kailan isinuko na niya ang lahat ng nararamdaman niyang feelings kay Miguel, saka ito aamin na mahal siya nito. Kung kailan ayaw na niyang umasa at masaya na siya sa piling ni Marcos at ni Nanay Cora, saka naman siya babalikan nito at aalukin ang lahat ng responsibilidad nito sa kanilang mag-ina. Is this the right time to fall in love again? Can love sweeter the second time around? Kaya bang bigyan niya ng chance si Miguel? Hindi kaya dinadaya lang siya ng damdamin niya dahil may natitira pa siyang pagmamahal dito. Pero kailangan ni Marcos ng ama. Kailangan din niya ang asawa na masasandalan, lalo na sa mga panahong nahihirapan siya. Karapat-dapat ba si Miguel na bigyan ng pangalawang pagkakataon? Hindi kaya magloko ulit ito? Natatakot kasi siya na maulit na naman ang eksenang inabutan niya noon sa condo unit nito. Ano pa bang ginagawa ninyong dalawa dyan ha? Bakit hindi pa kayo pumasok? Kanina pa naghihintay ang anak ninyo. Gutom na yung bata doon. Bakit nakakabusog ba ang tinginan ninyong dalawa? Angal naman ni Nanay Cora nang muli itong lumabas at tumayo sa may pintuan. Napakurap naman si Miguel. Napakagatlabi naman si Camila. Tara na. Baka hindi na ako papasukin ni nanay mo mamaya. Halos pabulong naman na sabi ni Miguel. Hinawakan pa siya nito sa kamay na lalong ikinataranta ng puso niya. Parang gusto nitong kumawala mula sa loob ng katawan niya. Kapag nahulog ba ito, sasaluhin ba siya ni Miguel? Shit, para ka talagang teenager, Camila. Holding hands lang, kinikilig ka na. Ilang minuto lang lumipas pagkatapos nilang kumain ay nagpaalam na rin si Miguel. Aalis na ako. Gagabihin na ako sa daan.
Wika niya kay Camila. Saan ka pupunta, Daddy? Namimilog ang mga matang usisa naman ni Marcos. Babalik na ako sa Maynila, anak. Magpapakabait ka, ha? Huwag ka masyadong magpapagod. Saka huwag mong kalilimutang inumin ang mga gamot mo. Niyakap ni Miguel ang anak saka ito hinalikan sa tuktok ng ulo nito. Bakit aalis ka na, Daddy? Ayaw mo na ba sa akin? Hindi mo na kami gusto ni Mami? Iiwan mo na kami? Diretsahang tanong naman ni Marcos. Parang piniga naman ang puso ni Miguel sa tanong na iyon ng anak. Hindi niya gustong masaktan ito. Lalo na at nagpapagaling pa lang ito mula sa operasyon. Yumuko siya at hinarap ang anak. Hindi naman ako aalis dahil ayaw ko na sa inyo ng mami mo. Mahal na mahal ko kayong dalawa. Aalis ako kasi may trabaho ako sa Maynila, anak. Babalik din ako at dadalawin ko kayo rito. Kaya hintayin mo lang ako, ha? Tumango lang naman si Marcos. Muli namang niyakap ni Miguel ang anak. Yumakap na din ito sa kanya at ayaw kumalas. Kaya kinarga na lang niya ito at lumapit kay Nanay Cora. Aalis na po ako. Dadalaw na lang po ako rito sa ibang araw. Paalam naman niya sa matanda. Dadalhin mo ang apo ko pabalik sa Maynila? Nanlalaki naman ang mga matang usisa ni Nanay Cora. Hindi po. Maiiwan po sila rito ni Camila. Ayaw lang po kasi niya akong pakawalan. Tumayo naman si Nanay Cora at kinuha nito si Marcos sa kanya. Ayaw pang sumama noon ang batang nang una. Pero nang pakiusapan ito ni Camila, saka lang ito kumalas sa kanya at sumama sa lola nito. Ihahatid ko lang po si Miguel sa labas, Nay. Uwi ka naman ni Camila. Bago pa makasagot si Nanay Cora ay hinila na siya ng asawa patungo sa pintuan. Halika na. Baka mamaya umiyak pa si Marcos, lalong hindi ka makakaalis. Wika nito sa kasiya hinila sa kamay. Nagpatianod na lang siya ngunit bago siya makalabas ng bahay, muli niyang nilingon ang anak. Umiiyak nga ito habang mahigpit na nakayakap sa lola nito. Agad siyang umiwas ng tingin. Sumasakit ang dibdib niyang nakatingin dito. Nakalabas na sila ng bahay ngunit napansin niyang nakahawak pa rin sa kamay niya si Camila na para bang ayaw siya nitong pakawalan. Hey, balak mo ba akong i-detain sa bahay ninyo? Natatawang tanong naman ni Miguel. Hindi ihahatid lang kita sa sasakyan mo. Bakit ayaw mo ba? Hindi naman. Kaya lang kung ganyang ayaw mo akong bitawan, hindi ko mabubuksan ang sasakyan ko. Nalaki naman ang mga mata ni Camila. Napatingin ito sa kamay na nakahawak sa palad niya. Bigla nitong binitawan ang kamay niya. I'm sorry. Nakalimutan ko. Napangiti na lamang si Miguel. Kinapa niya ang case sa fob sa kanyang bulsa. Saka ito itinapat sa sasakyan. Ngunit bago siya sumakay rito, ay kinuha niya ang kamay ni Camila. Itinaas niya ito at masuyong hinagkan. Goodbye for now, but I will be back. Wait for me. Wika niya habang nakatitig ng diretso sa mga mata nito. Napakurap naman ng ilang beses si Camila. Pinakawalan din niya agad ang kamay nito. Saka nito ito tinalikuran. Kung magtatagal pa kasi siya sa harapan nito, baka hindi niya mapigilan ang sarili. Baka mahalikan niya ito at mayakap. Nasa loob na siya. Ibinaba niya ang salamin ng bintana. Ingat sa pagdadrive. Bili ni Camila na lumingon siya rito. Okay, thank you. Sagot niya saka kumaway rito. Hindi maalis-alis ang ngiti sa labi niya. Kahit malayo na siya sa bahay na tinitirahan ng kanyang mag-ina. Mas magaan na ang loob niya na umalis ngayon. Hindi katulad noong mga nakaraang araw na hindi siya halos kinikibo ni Camila. Kapag umalis siya noon sa apartment na tinutuluyan nila, parang natutuwa pa si Camila
Kakaiba ngayon dahil inihatid pa siya nito sa labas at pumayag pa itong mahalikan niya ang kamay nito. Mukhang hindi na ito galit sa kanya. Sana magtuloy-tuloy na ang magandang pakikitungo nito sa kanya para hindi siya mahirapan sa mga susunod na araw. Akala niya noong una ay mahihirapan siyang suyuin pareho ang mag-ina niya. Pero madali lang pala niyang nakagaanan ng loob ng kanyang anak. Ang lakas ng hatak ng dugo sa pagitan nila. Patunay lang na mag-ama nga talaga sila. Hindi na niya kailangan pa ang DNA test para mapatunayan na anak niya si Marcos. Hindi man niya ito kamukha, ramdam naman niyang galing ito sa kanya. Para itong nawawalang parte ng pagkatao niya. Kaya nga malaki ang pasasalamat niya sa Diyos na hinayaan nitong makasama niyang muli ang asawa at may buntis pang anak. Hindi niya lubos akalain na nabuntis pala niya si Camila bago ito umalis noon. Kung nalaman lang niya ang tungkol sa pagbubuntis nito, baka hindi rin siya makipaghiwalay rito. Kahit galit na galit siya noon sa asawa niya, hindi naman niya maatim na baliwalain ang anak nila. Hindi niya magagawang talikuran ang responsibilidad niya. Palaisipan sa kanya kung bakit inilihim ni Camila ang pagbubuntis nito. Iniisip ba nito na dahil galit siya sa asawa niya, galit na rin siya sa anak nila? Hindi niya magagawang magalit sa inusunteng batang naipit lang sa galit niya noon sa asawa niya. Nanghihinayang siya sa napakaraming taon na nasayang. Hindi niya ma-imagine ang sarili kung paano kinaya ni Camila ang lahat ng hirap. Mula sa pagbubuntis nito hanggang sa pagpapalaki nito kay Marcos. Ang laki ng utang na loob niya sa kanyang mag-ina. Kaya babawi siya ngayon sa kanila. Gagawin niya ang lahat para makabawi lang sa kanila. Alam niyang hindi sapat iyong sasabihin niyang mahal niya ang mga ito. Kailangan niya itong patunayan sa mag-ina niya. Kulang pa iyong ginagawa niyang pagpapaopera sa anak niya. Higit pa roon ang dapat niyang gawin para sa kanila. Kailangan din niyang mag-isip ng paraan kung paano tuluyang mawawala ang sama ng loob ni Camila sa kanya. Maganda na iyong ipinapakita nito kanina na pumayag itong magpahalik sa kamay na lang. Kahit paano, gumaan na ang pakiramdam niya. Unti-unti nang lumalambot ang puso ng asawa niya. Baka sa susunod hindi lang kamay nito ang mahalikan niya. Baka papayag na rin itong mahalikan niya sa labi at mayakap. Kaungting tiis at sakripisyo pa ang parte niya bago siguro mangyari iyon. Pero nakahanda naman siyang maghintay. Kahit matagal pa iyon, lahat ay kakayanin niya basta sa mag-ina niya. Tama nga ang sinabi ng mga kaibigan niya noon. Pag-isipan niyang mabuti kung seryoso talaga siyang hiwalayan si Camila. Mabuti na lang at hindi siya nagpadalos-dalos noon. Hindi rin niya itinuloy ang paghiwalay nila. Kung nagkataon nag-file siya ng annulment dahil iyon lang ang pwede ng sitwasyon nila, baka lalo siyang mahihirapan na buuin ang pamilya niya sa ngayon. At sa sitwasyon nila ngayon, legal pa rin niyang asawa si Camila. Magkahiwalay man sila ng tirahan, mag-asawa pa rin sila sa mata ng Diyos at sa mata ng tao. Kung tutuusin nga, pwede niyang ipagpilitan na makasama ang mag-ina niya sa iisang bubong. Pero hindi niya pipilitin ang asawa niya. Gusto niyang puso itong sumama at pumayag na magkasama sila sa iisang bahay. Maghihintay siya kahit gaano pa ito katagal. Hindi na niya gustong bumalik pa sa panahong mag-isa lang siya sa araw-araw at nangangarap ng sariling pamilya na katulad na mayroon ang mga kaibigan niya. Ngayon hindi na pangarap iyon sa kanya dahil abot kamay na niya ang katuparan nito. Kapag kapiling na niya ang kanyang mag-ina, hindi na siya papayag na magkahiwalay pa silang muli. Lahat ng balakid at kukontra ay babanggiin niya para lang hindi na sila magkahiwa-hiwalay pa.
Hindi na siya papayag na may makapaghiwalay pa sa kanya at sa mag-ina niya. Kailangan din niya mag-isip ng paraan kung paano mapapaamo na mabilis ang asawa niya. Namimiss na niya ito ng husto. Kanina nga noong nahawakan niya ang kamay nito, gumapang ang nakikilabot na kuryente sa buong katawan niya. Para siyang napapaso sa mainit nitong kamay. Kung nagtagal pa ng ilang minuto ang pagkakadikit ng kanilang mga balat, baka makalimot siya. Baka hindi siya makapagpigil sa sarili. Baka maisandal niya sa pinakamalapit na pader ang kanyang asawa at paliguan ito ng halik. Ilang taon nang nangungulila ang katawang lupa niya. Hindi siya mapaligaya ng ibang babae. Hinahanap-hanap ng sariling katawan niya, ang malambot na katawan ng asawa niya. Hindi nga siya makapaniwala sa nangyayari sa kanya noon. Dati-rati kahit sinong babae papatulan niya. Pero noong iniwan siya na Camila, hindi niya magawang maghanap ng iba. Katawan lang ng asawa niya ang kanyang gusto. Kaya ngayon na nagkita silang muli, para silang biglang nabuhay at natutulog niyang pagnanasa. Akala niya naglaho na ito. Ang buong akala niya ay nawala na siya ng gana at hindi na niya ito kailangan pa. Pero tinangay lang pala iyon ng asawa niya. Gayong bumalik na ito, nagbalik na rin ang pagnanasa niya sa katawan nito. Kailan kaya siya makakapag-change oil? Kailan kaya niya madidiligan ang asawa niya? Ngayon pa lang ini-imagine na niya ang lahat ng pwede niyang gawin kay Camila. Oras na magkabalikan sila. Gusto niyang gawin dito ang lahat ng ginagawa nila noon. Sana nga lang hindi pa kinakalawang ang katawan niya. Baka mamaya hanggang isip at salita na lang siya dahil hindi na niya kayang gawin. Wala siyang praktis sa nakalipas na 5 taon. Mamaya aawayin siya ng asawa niya dahil hindi niya ito mapaligaya sa kama. Ngayon niya napatunayan na kahit gaano pala kataninong isang tao, tanga pa rin ito pagdating sa pag-ibig. Iyon ang nangyari sa kanya. Ang taas ng tingin niya sa kanyang sarili, kaya iniisip niyang walang babaeng babagay sa kanya. Iyon ang pinakamalaking pagkakamali niya, kaya pinagbayaran niya iyon ng ilang taon. Mabuti na lang at may tsansa siyang ayusin ang karapatan at kapalaran niya. Pero nag-aalala pa rin siya para sa sarili. Kinakabahan siya noong nakaraang linggo na nakasama niya araw-araw ang mag-ina niya. Nag-aalala siya para sa sarili dahil tumitindi ang pagnanasa niya kay Camila. Habang nakikita at nakakasama niya ito, natatakot siya at baka kung ano magawa niya sa kanyang asawa. Siguradong magagalit ito, lalo na kapag nagkataon. Natatakot siya na baka humulagpos ang pagnanasa niya at baka kung ano pa ang magawa niya sa kanyang asawa. Mabuti na lang at mas malayo na ang kinaroroonan nito ngayon. May hihirapan na siya makita ito araw-araw. Kahit namimiss na niya ito ng husto, magtitiis na lang muna siya. Mas okay na iyon dahil malalayo siya sa tukso. Hindi siya mahihirapan paglabanan ang pagnanasang nararamdaman niya para rito. Hinihintay na lang niya ang araw na kusang ang asawa niya ang lalapit o magbibigay ng motibo sa kanya. Susunggaban niya iyon kaagad at hindi niya palalampasin. Pero ang tanong, kailan kaya iyon mangyayari? Sana malapit na. Baka hindi na kasi makapagpigil pa sa mga susunod na araw.